Okay, so right now we will be solving this problem about the topic hydrostatic forces on curved surfaces. Okay, so we have this cylinder and pinapahanap po sa atin ang horizontal and vertical components of the total force acting per meter of its length. Okay, let's start right away. So after mo ma-illustrate ang figure, and sa case na to, meron na, identify natin, or we identified, that this curve, saan yung curve na yan? This one. From this point, pag ganun. Okay? Mula dyan hanggang dun. So, anong palatandaan natin dyan? Yan yung part na natatouch ng water. Diba? May fluid dito. May fluid dito. Okay? So, we identified that this curve has a horizontal force component and a vertical force component. Ayan. We have the horizontal and vertical force component. And for the horizontal component, FH, okay, we know that the formula for this is your gamma H bar times your area. Wherein, yung area na i-consider natin dyan is yung projected area ng ating, or projected, or horizontal projection ng ating curved surface. Okay? So, nasaan kaya yon? Tanggalin muna natin. Oops. Since we know that this is your curved surface, and ang horizontal projection should be, okay, ang diskarte natin dyan, kukunin mo yung height. Mula dito mula dito. Yan. Yan. Kukunin mo yung height. The total height from your sa start nung yung curve papunta sa end ng curve mo. Yan. So, mula dito hanggang doon. And dito hanggang doon. Diba? And if we are about to draw yung projection niya, since this cylinder was told, we are told na analyze natin yung per meter ng kanyang length, kung gagawin natin 3D, this cylinder or the projection of this figure, may pagganon yan sa cylinder, or simply put, meron tayong makikitang rectangle. Yan. A rectangle with this height and a width of 1 meter. Yan, ito yun. Alam mo kung saan galing yung height, ha? Ang height ay mula doon sa starting point ng curve papunta sa end point. In case lang, alam ko na tatanong mo, Sir, mayroon po di bang curve pa doon sa ilalim? Di ba po may dinadala ding force yun? Ito. Yan, itong curve sa ilalim. May dala po yan, di ba? Yes, mayroon. But pansinin mo, lagyan natin ng force para makita mo. Dito, sa first half nitong curve na to, from this point hanggang dito, and here, ano ang direction ng force? Yes, papuntang kanan. Uy, di ba? However, mula dito hanggang dito, ano ang direction ng force? Yes, pakaliwa. Okay? Remember, natatandaan paano ang palatandaan natin sa direction? Kung nasaan ang curve, kung nasaan ang water, doon magsisimula ang force. Kung baga pag ganoon pa, yun ang susundan mong direction. Halimbawa, si water mo nasa left side, si curve nasa right, edi yung direction papuntang right. Kung si curve nasa left, si water nasa right side, nasa left side, right side rather, edi yung direction niya papuntang left.
Okay? The same is true here sa ating figure. You noticed that the curve is nandito sa bandang kaliwa at yung tubig na sa bandang kanan ng curve, ito yung direction pa kaliwa. Okay? I'm sure na-visualize nyo. And, since itong dalawang point na to, ito nandito, nakita mo that they are of same elevation. And if ever lang gagawin mo yung kanilang horizontal projection, you will notice that they are also of the same area. Now, anong formula natin? Gamma h bar A. The gamma, same na water. Ang h bar, same. Bakit? Same elevation. The area, of course, they should be the same, as you can see dito. And if that's the case, given na magka-opposite sila ng direction, they should cancel. Okay? So, kung gets mo na yan, sa solution mo, hindi mo na kailangang i-indicate to. Pwede mong gawin, diretso mo na sa pagsasolve. Straight. Kunin mo na to. Okay? Makikita mo naman yan sa mga figure. If you noticed something like this, okay, cancel na yan. Maka-cancel na. Okay. So, okay na tayo dun. Ito ang i-consider mong area. Okay. So, i-drawing natin yung area dito sa part na to. Oops. Yan. Hanapin mo ang water surface. You noticed, mula doon sa taas, dito, papuntang surface of water, you have 4 meters. So, indicate mo dyan, 4 meters. Oops. So, this height is 4 meters. And 4 meters. And then, indicate mo na din yung width, which is 1 meter. Diba? Kasi per meter of its length. Kung ito-drawing mo yan, yung perpendicular figure, parang ganon. Diba? Na-imagine mo na yan for sure. And yung height. Okay? Sa height tayo ngayon. Itong height na to. Okay? Nakita mo agad. Ito po yun, diba? Ito rin yung height na yun. And yung height na to is nabubuo or kasama sa isang right triangle. This right triangle with a hypotenuse of 6. Bakit? Kasi radius is 3. So, kung ito 3, yung kabila 3 din, edi 6 yung hypotenuse. Now, ano ngayon yung angle na to? Okay? Yes, 45. Paano nangyari yan? Simple lang. Ba? Drawing mo. This is 45. Ito yun, yung kinukuha natin. Ito. Okay? Actually, yung equal talaga dito, ito yun. But since 45 siya, and 90 ito, okay? Edi 45 din yan. If it happens na ito ay 60, ito ay 60, itong 45 magiging 30. Okay, so sana basic knowledge na sa atin yung trigonometric principle ng angles. If not, hindi kailangan yung i-master yan. Hindi pwedeng every time na may lalabas na ganyang problem, 5 minuto para hanapin yung equivalent angle. Okay, sana dumating sa point na automatic na sa inyo yan. Now, ay, nabura ko lahat. Actually, buburahin pala dapat lahat. Yan. So, if you have this triangle, if this is 6 and this is 45, then this height is, yes, this height is 6 sine 45, which is also equal to 6 sine 45. 3 square root of 2. Okay. Kapag okay ka na dyan, pwede mo nang ilagay yun dito. The gamma is 9.81 since this is water. H bar is the distance from the surface hanggang centroid. So, this is 4 plus 3 square root of 2 over 2. Kalahati ng height.
Okay? Times your area na 3 square root of 2. Ayan, times 1. Okay, per meter. And this should be equal to 3 square root of 2 over 2. 3 square root of 2. And 254.77 kilonewton. Okay, that's your final answer for your FH. Diba? So, ang ginawa mo lang talaga dyan, hanapin mo ang horizontal projection ng curve surface. Okay, tandaan mo yung concept na to. Kapag merong curve, yung horizontal force doon, and you notice na they are of same elevation, same area, and opposite yung direction ng force, kumbaga ang palatandaan mo dyan, kapag may ganito kang curve, tapos may tubig dito, both side, di ba? Yan ang palatandaan mo dyan. Kapag may curve ka at may tubig sa kabilang side, understood mo na yung hydrostatic forces dyan magkasalungat. And kung same naman yung area, which most often is ganun ang case, tulad nito, makakancel yan. Okay? Alright, so that's your horizontal force. Let's proceed with your vertical force. Vertical, FV. For your FV, the formula is your gamma times your volume. Diba? Volume ng water. So, depende sa case. Dito, sa particular problem na to, let's see lang kung kaya kong ikat. Okay. Kunin ko lang yung figure. Yan. For this one, ano ang i-consider mong volume? Kasi sa unit weight, alam mo na yan. Diba? Ano yung consider mong volume? So, simply, we know that this volume is equal to your area times your length. But since ang length naman natin ay 1 meter lang, diba? 1 meter yung perpendicular length ng ating cylinder. So, parang unit weight times area. Okay? So, ang tanong, anong area ang i-consider mo? Yung length, 1 meter yan. Okay? Anong area? So, tingnan mo yung curve. Identify mo anong case kaya papasok itong curve. Okay? So, check mo agad. From this point ng curve hanggang dito, kumbaga, from here to here, this is under, yes, siya ay under ng case 3. Case 3. Tama? Oo, case 3. This one, yung natitira, ibahin natin yung kulay. And from this point hanggang doon sa dulo, yes, this is under your case number 2. So, ano nga ulit pag case 3? So, sana sa olado na. Pag case 3, yung i-consider mong area ay is mismong ito. Diba? Ito ang isasama mo kapag case 3. Asida natin. Yan. Ano naman kapag case 2? Remember, kapag case 2, ang gawin mo, gumawa ka ng vertical projection ng area. And i-extend mo yon hanggang sa water surface. Ayan. Diba? Extend mo yung water surface. Tapos yung dulo ng curve mo, i-extend mo upwards hanggang tumama siya doon or mag-intersect siya sa water surface. Yung area na mababound noon, ito.
yan ang isasama mo. Okay? So, nakita mo na ang isasama mong area. Diba? Sa case 3, gets mo na ito mismo kung ano yung na-cover. Okay? Ano yung na-bound ng curve natin. Ito yon. For case number 2, yun naman yung imaginary area na na-bound mula sa curve papunta sa vertical projection niya na mahihit yung prolongation ng surface ng water. Yan. So, tanggalin natin yung mga harang dyan. Masyadong okay. So, simplify natin ang figure. So, mula dito hanggang dun. Hanggang dun. Yan. Okay, nakita mo na. Yan yung area ang i-consider natin. So, ang problema mo na lang ngayon, once alam mo na yung i-consider mong area, is paano mo kukunin yung area na yon. Okay? There are multiple ways to do that, pero syempre, pipiliin mo kung saan ka pinaka nadadalian. Dito, sa particular problem na to, or figure na to, ang maganda mong gawin, hatiin mo ito into 3 shapes. Okay? Isang semicircle. Kita mo? Isang triangle. And isang square. Or, not square, rectangle. Paano ba to? Ito pala. Yan, ito yung una. Diba? Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Pwede na yan. Ibig sabihin, yung ating total area is the area, or area total, is the area of the semicircle plus area nung triangle plus area nung rectangle. Ayan. So, ang problema mo na lang din is paano mo kukunin yung mga dimensions. But, don't worry, kasi mabilis lang yan. Okay? Let's start with the semicircle. Nakita mo? Sa semicircle, ang kailangan natin ay radius or diameter. But, as you can see, meron ka ng radius. Diba? 3 meters, right? 3 meters. So, okay ka na sa semicircle. Pi r squared. But since kalahati lang, semicircle, times mo sa 1/2. Okay? So, that's clear. Next, area ng triangle. Let's draw the triangle here sa gilid. Alala mo na ang hypotenuse ay 6. Tama? Okay. And this angle right here is 45 degrees. Okay, sana na, mo yan. Ito yan. Same with this one. This theta is equal to this theta. Okay? Pwede mong i-derive yan. Pwede mong i-drawing separately tapos gamitan mo ng trigonometry. Okay? So, we're good. Ngayon, kung meron ka ng theta dito, you are basically able to do or get yung length na to and yung length na yan. Diba? This one is simply 6 sine 45 and ito ay 6 cosine 45. Right? So, 6 sine 45 is 3 square root of 2. And your 6 cosine 45 is 3 square root of 2 as well. Saan yan? Ito. Diba? Ito ay 3 square root of 2. 6 sine. This one is 6 cosine. 3 square root of 2. So, at this point, for sure, nakikita mo na, alam mo na ang gagawin. Okay? Para sa area ng triangle,
Check mo yung triangle na to. Ito. Yan. Okay. So, this one is 1/2 base times height. So, 3 is square root of 2 squared. Since parehas naman ang dimension ng height at ng base. Okay? Sige. Next. Next is yung rectangle. Alam mo na yan. 4 times 3 is square root of 2. Okay? So, you're basically done kapag nagawa mo na yan. Okay ka na sa area ng semicircle, ng triangle, and ng rectangle. So, take it easy. Nakikita kong possible na malito ka dyan sa pagkuha ng angle. But, yun nga, tulad na sinasabi ko, kailangan ma-master mo na yan. Okay, so take it easy. Drawing ka ng 45 degrees. Iligay mo yung perpendicular. Diba? Ngayon, pag na-drawing mo na yung perpendicular, automatic po yan. Ito, theta yan. Ito yung theta. Ito, since ito ay 90 degrees, this one is 90 minus theta. Okay? So, lagi nyo ma-encounter yan sa mechanics. Kasi dapat guess nyo na yan. Okay? Sige. Sige, explain pa natin ng konti. Kapag ito ay dadagdagan mo, lalagyan mo ng, ng pagganon, this angle, theta rin. Tama? Okay. This angle, theta rin to, diba? Alam mo to, yung ganon. Ito ay theta, ito ay theta. So, theta rin to. If this is theta, and ito ay 90 degrees, ito ay 90 minus theta. Ay itong part na to, 90 degrees din. Nakita mo na? Yes, so theta talaga yan. Okay, maniwala kayo sa akin. Anyways, naligaw na tayo. So, hayaan mo na yan. So, kapag kinuha natin yung area, so this is 0.5 times pi times radius. Anong radius? 3. 3 squared. So, 4.5 pi plus 0.5 times 3 square root of 2 squared. 9 plus 4 times 3 square root of 2. 12 square root of 2. So the total area must be 40.11. Okay, square meter. Multiply mo siya dito. 9.81 times 40.11 square meter times 1 meter length. So this is 393.46 kilonewton. So that's your final answer. Okay, that is your final answer. Ayan. So take it easy. Isa-isa lang. Kayang-kaya yan. As you can see, mabilis lang solution, maikli lang. Yan. So huwag kayong magpapa-overwhelm sa figure. Try mo siyang i-take step by step. Para sa horizontal, hanapin mo yung horizontal projection. Noting yung ganitong figure. Pag may ganyang curve, may fluid doon, cancel. Okay? Para naman sa FV, tandaan mo lang ano si case 1, case 2, and case 3. Okay? So this figure is encompassed or consists of a case 3 and a case 2. Okay? So that's where we found this volume or area. So that is your final answer. 393.46 and 254.77. So, okay tayo dyan.